Last week of March 2024 nga nang sinimulan ko na maglipad ng aking bagong titirhan. Yes mga charot, tama po kayo. Isang buwan na ang nakakaraan. Ayan po, simula nung naglipat tayo mula dun sa Kudo. Yes po, almost 7 years din tayo dito sa building na ito. Talaga namang madaming memories. So dahil sa bagong kabanata, bagong shop, kailangan naman natin maglakbay na naman po mas malapit sa ating trabaho, sa ating job location. Kaya naman po ang charot, super lipat na po tayo sa ating bagong tahanan. Matagal-tagal din tayong walang long video. Ayan mga charot, isa sa napakahirap dito ay ang paglilipat ng bahay dito sa Saudi Arabia. Talaga naman dahil po nakalibot ang charot, talaga naman po napakarami kong gamit. Ayan po, super struggle. Awa ng Diyos at tayo ay nakalipat ng matiwasay, maayos at lahat is very smooth. So ayan mga chat, ang unang gabi natin dito sa paglilipat, ayan nga po, pinagluto tayo ng ating friendship. Ayan, meron po tayong malapit na coffee shop dito sa aking bagong tirahan. Ayan, ang Marble Cafe, talaga naman mga 50 step lang ay nasa Marble Cafe ka na mga chat. So itong unang gabi ng aming paglipat, ayan po, nag-iya yung friendship, nagaya si Beshi ko na magkape. So ayan po, chill lang, pampalipas ng oras. At ayan po, makalipas ang ilang oras nga po, ayan, medyo naayos na po natin. Naayos ko na po ang aking room. Ayan, yan po ang pansamantalang ayos ng aking room. Ayan, hindi pa po yan yung final kasi madami pang aayusin dahil po yung mga gamit yung nasa labas pa. So malapit na rin po siya sa aking job location, mga 5 minutes lang po. So kinagabihan nga yan, nagpunta kami ng Beshi ko sa fish market. Tumakas lang ako while on duty. So ayan, mga pangatlong araw na yata or second day, may bisita ako. Ayan o, may bumisita sa akin, Paro G. Mayroon tayo agad bisita, no? Mayroon akong gabay mula sa aking paglalakbay. Charot mo kasi, parang si lola ko yata yan. Charot, kasi brown. Yun ang mga charot, at ito na nga na unang gabi. Ay, pangatlong gabi niya yata. Ayan nga pa para i-text ko muna. Nagluto kami yata nito ng hasa-hasa request ng friend ko. At saka kinamatisan. So ayan, sa labas ng bahay ko may malaking puno at napakaraming ibon. Sana all. So ayan, ganado rin ako dito kasi napakalaki ng kitchen. Dahil yung charot mahilig magluto-luto. Ayan, medyo malaki ang ating kitchen. Kaya naman. So ayan ang ano ba to? Ang aking basta, yun na yun. Ang aking kinakaabalahan na yung pagtatanim mga chararat. Magtatanim tayo ng mga gulay-gulay. Anything na gusto kong itanim, gusto ko kasi ang ganda kasi ng compound ko. So ayan, inumpisahan ko muna sa ganito. Kumuha lang ako ng trash bag, o diba? Tapos nung ako ng lupa sa labas, sinama ko ng damo. Tapos yung pinagtarukan ko ng kangkong ay tinanim ko mga charto. Imagine mo yan, 1 month ago. Nung bago-bago, nagbudbud lang ako dyan ng mga munggo, kamatis, tapos yung mga pinagtalupan ko ng talbos ng kangkong, tinusok-tusok ko lang dyan, tapos yung buto ng kamatis, tapos naghagis lang ako ng mga ilang pirasong munggo, tapos naglagay din ako ng mga roses na mga galing sa flower shop ng friend ko. Tinry ko lang mga charato, diba? Makalipas ang ilang linggo, ayan na siya, ganyan na siya. Tapos ang kagandahan dito, gigising ka sa umaga. Pagbukas mo na umaga, ito ang bubungad sa'yo, yung mga ganyan. Nakikita mo ang aking garden. Tapos daily routine ko na yung pagdidilig. Tapos ayan, may broccoli pa mga chararat. So nagkausbong din yung mga rose ko nito, mga 1 week pa yata. 1 week na yata ito or 2 weeks na yata ito mga chararat na mga panahon na ito. 2 weeks na ang nakakaraan. So ayan, meron na siya mga usbong. Tapos yung broccoli ko na mulaklak na rin, yung pinag-chopsoy namin. Binabad ko kasi sa tubig, nagkaugat siya. Tapos ayan na rin ang aking mga kamatis at saka mga balatong or munggo sa tawag sa probinsya namin. Ayun mga chat, makikita nyo rin ang aking mga kangkong, medyo umusbong na rin ang kanyang mga dahon. Ayan, meron na siya mga talbos. Makalipas na yata, ito na yata 2 weeks, mahigit na yata itong mga time na to. O diba, pag may itinanim, may aanihin ng chararat. Kaya naman, super na-apply ko ang pagiging mahilig magtanim.
Parang yung mama ko sa amin, mahilig siya magtanim tsaka yung food rebels ko. So, dahil inggitera tayo, magtatanim din tayo dito sa aking compound. Nakakadagdag ng good vibes. Di pagising mo sa umaga, magdidilig ka. Tapos ayan na po ang ating mga kangkong. Makalipas ang 3 linggo, ayan na po siya. Pwede ka na mag-harvest. Ayan po ang aking mga munggo, kamatis. Tapos ayan po yung broccoli ko. Tapos may bawang. O diba nga? Pwede na mag-harvest soon. Tsaka sarap magdilig-dilig dyan pag umaga at tsaka sa hapon. O diba? Sana mabuhay ito lalo. Pero ngayon, palapit na ang summer. Sana mabuhay pa rin sila. Kapag may itinanim, may aanihin ang chararat. Kaya naman ito po ang aking pinagkakaabalahan. Ayun, pinagkakaabalahan ang pagtatanim ng aking mga gulay-gulay sa aking mini compound, mga chararat. Kaya naman, hindi lahat may mga compound na ganito at hindi lahat nakakapag may mga tayo maghalaman. Ito, buti na lang medyo gamay natin at medyo nag-Ramadan, mahaba ang oras natin. Gabi pa ang duty, kaya naman naharap natin ang pagtatanim. And that's it for today's ganap mga charat this past few months. Happy 1 month to me here in Bagong Bahay. Bye!